Sabi ko nga kanina, hindi naman tayo pupunta ng Baler para lang magstay buong araw sa kwarto. Tara at mag-beach shopping tayo! Sa barangay ng Zambales, maaring ma-enjoy ang magandang tanawin ng Anyao Islet sa Digisit Beach. Isa pa sa mga sikat na beach dito sa Baler ay ang Sabang Beach na kilala bilang surfing spot. Ang turismo rito ay nagsimula lang talaga sa surfing at yan sa Barangay Sabang na hindi lang Baler ang nakinabang kundi buong lalawigan. 1988, merong isang Pilipina na taga Davao na nagtayo ng kaunahang parang surf school. Fast forward to the present, nakilala namin ang isa sa mga pinagmamalaki ng Baler pagdating sa surfing. Bilang isang champion surfer, kabilang si Neil Sanchez sa ating Philippine Surfing Team o ang Team Ciclab na lalaban sa darating na Japan Olympics sa 2020. Gano'ng kalaking bahagi ng buhay mo ngayon yung pagsasurf? Sobrang laki. Sobrang laki? Yeah. Nakakatulong kasi sa pamilya. Paano nakakatulong? Pag nananalo ako, binibigay ko sa mga magulang ko. Then, yun. Pag-usapan naman natin yung yung Baler. Di ba? Dito ka na lumaki. Over the years, nakita mo yung pag-evolve ng lugar. Yeah, oo nga. No? Sobrang nakakagulat. Nakakagulat, no? Dati, sobrang lang, paras bilang lang yung tao. Ngayon, hindi mo na sila mabilang Hindi mo talaga. mabilang. Alas dikit-dikit na rin sila pag weekend. Ano yung yan? Ano yung nararamdaman mo pag dahil mo na nakikitang tao? Okay lang, masaya. Okay lang. Kasi masaya. gusto rin namin na sobrang makilala yung Baler. Okay. Gawa din sa mga tao na Kaya sa napunta mga tao. dito. Kasi po, okay lang po sa mga tao na, sa mga taga dito na dumami yung tao kasi doon din po sila nagkakaroon ng hanap buhay. Nang hanap buhay. Oo, gawa sa surf. Gawa sa surfing. Tama nga naman. Sa pagdami ng turista sa Baler, di maiwasan ang pagdami rin ng basura. Buti na lang bukod sa mga patakaran ng local government, meron ding pagkukusa ang karamihan. Tulad ni Sean, tubong Baguio na piniling manirahan na sa Baler, at ang iba pang miyembro ng Ocean Care Movement. Okay, Ocean Care Movement. Paano nagsimula yung Ocean Care Movement? Matagal na namin napapansin na dumadami na talaga yung basura dito sa beach. Mula sa simpleng pakikipag-usap, nakapagsagawa sila ng isang clean-up drive kung saan halos 300 tao dumalo, kabilang ang hotel owners, surfers, mga turista at mga residente ng Baler. With this movement, what do you guys do specifically? We conduct weekly beach cleanups, pero naniwala kami na cut it from the source talaga. So Correct. we aim to raise environmental awareness by sharing eco-friendly habits like how to reduce single-use plastics. Kahit mamamalengke ka lang, dadala ka ng Tupperware mo for fish. Mga simpleng bagay lang that a lot of people can do at their houses. You know what, as I was telling you a while ago, parang when the first time we featured Baler was 6 years ago, I think. Yeah. And iilan lang yung mga beach resorts. Yes. And it's funny na, not for anything because pag tinatanong ko ng mga tao, oh, what's your feedback sa Baler? Sabi ko, it's absolutely gorgeous. It's beautiful. At yung naisip ko kasi parang, konti lang yung resorts. Medyo na-shock ako
just a few minutes ago when I arrived, lalo na here, sa may Aliyah and around the area, bakit sobrang, medyo ang dami na. I guess hindi na natin okay, fine. In a nutshell, I guess that's business. Yes. Ano sa tingin mo yung kinakatakutan mo? Kinakatakutan ko is mangibabaw yung money over nature. Right. Kasi we're in a coastal community and source of income talaga, source of food and playground for a lot of surfers ang Baler. And kapag na-overpower yon ng gusto ng puro tourism lang and walang value sa nature, Right. yun yung kinakatakutan ko kasi the ocean might not be safe for us anymore. Right. I am nabiting this biyahe. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!